Hello mga kahuan progreso! Welcome back to our channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang GCredit mula sa inyong GCash app. Ang GCredit ay isang feature ng GCash kung saan pinapautang nila ang kanilang mga users. Yung mga nautang ng mga users ay pwede nilang gamitin sa pagbabayad nila ng kanilang mga bills online o kaya sa pag-order sa mga e-commerce platform tulad ng Lazada, Shopee at iba pa. Para magamit ang GCredit, kailangan ng mataas na G-score. Check natin yung ating G-score. Punta tayo dito sa profile. Click natin yung G-score. Ayan. Ano ba ang G-score? G-score is your GCash Trust Score, used as a basis to determine the various activities you do on GCash. So, ang G-score ay parang grade yan. Kailangan mataas ang ating G-score kasi hindi naman tayo basta papautangin ni GCash kung hindi tayo fully verified at hindi natin laging ginagamit yung GCash app. Nakalagay na rin dito yung iba't ibang ways para mapataas ang ating G-score tulad ng send, pay, borrow, grow, enjoy, and insure. So ano bang ibig sabihin ng mga yan? Ibig lang sabihin na lagyan natin ng laman ang ating GCash app or GCash wallet. Kailangan gamitin din natin ang ating GCash kapag tayo ay magpapadala ng pera or magre-receive ng pera or magbabayad ng bills online. The more na ginagamit natin ang ating GCash account, mas tumataas ang ating G-score at pwede nating ma-unlock yung iba't ibang features tulad ng G-Loan, GCredit, and G-Gives. Ngayon, paano ba natin gagamitin ang ating GCredit kung mababa ang ating G-score? Ituturo ko sa inyo yung tip na natutunan ko. So, i-back natin. Punta tayo dito sa home. I-click natin yung help. Tapos, i-click natin yung chat with Gigi. Ngayon, i-type natin dito yung submit a ticket. Pag na-type na natin yung submit a ticket, may makikita tayong link dito na submit a ticket. I-click lamang ito. Ngayon, mare-redirect tayo dito sa form ng submit a ticket. At kung mapapansin ninyo, meron ng mga personal info na nakalagay dito sa email address at registered full name, nakalagay na yung ating mga personal information. Scroll lamang natin pataas. Ngayon, dito sa concern category, i-click natin yung GCredit. Pagkatapos, i-select natin yung how can I apply for GCredit. And then, ilagay natin yung ating date of birth. Scroll natin pataas. Dito sa more details, ilagay natin yung Hi GCash, I want to use GCredit. Tapos, i-click natin yung dalawang box. Ngayon, dito sa attachment, pwede nating i-attach yung screenshot ng ating GCash account o kaya naman yung screenshot ng ating G-score. Tapos, click Submit. At ngayon tayo ay nakapag-submit na ng ticket. Makikita natin dito na we've received your request. At para ma-monitor natin ang status ng ating ticket, kailangan nating i-check ang ating email from time to time. At kapag nag-respond na sa ating si GCash, maaari na natin gamitin ang ating GCredit. Ito kasi ay napanood ko sa iba't ibang mga vloggers at mga comments. At kung gumana sa kanila, sana ganun din sa inyo. Ngayon, kung sakaling kayo ay na-approve na ni GCash at tingin ninyo pwede na ninyong magamit ang inyong GCredit, i-click lamang ninyo yung borrow. Tapos, i-click dito yung GCredit. Makikita ninyo dito na kailangang i-verify yung ating email. Click natin yung proceed. Then, makikita natin yung personal information. Kailangan lamang natin itong i-review at ma-make sure na tama yung mga information. Click ulit natin yung next.
Ngayon, makikita natin yung other personal details tulad ng gender, civil status, at iba pa. Kailangan din natin itong fill upan. Pagtapos ma-fill upan yung form, i-click natin yung next. At patuloy lamang natin na fill upan yung form hanggang sa makapag-submit na tayo ng application at ma-unlock ang ating G-Credit.